Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara Asoyo Channel for Showbiz Update. Nandito na naman nga po akong muli, nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kachismosang Kimpa, wala na pong iba. Ang Locareta sa Gandara Asoyo upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman po dito sa magiging ganap ni Chinita Princess and syempre ang pag-aalala ni Paolo Avellino, lalo pat may mga naka-line up si Kimi na mga gagawin. Pero bago pa lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe po sa ating channel, pakiclick lang ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. At nais ko rin pong magbasa ng ilang mga comment na ating mga taga-subaybay hinggil sa mga nagdaan po nating balita bilang pasasalamat na wala pong sawang pagsuporta at pagtutok sa atin ng ating mga subscriber. So, ang first commenter nga natin ngayong gabi ay si Joe Ben Nava. Maganda rin gabi sa Joe Ben pala. Shoutout po sa inyo at maganda rin gabi. Bakit ayaw nila aminin kung totoo sila, di ba? Mga Kim Paulandia, fans, huwag kayong masyadong panatiko sa kanila. Baka kayo, sunod na fans ipakulong ni Paolo. Isipin na naman ng mga fans, tapos ipakukulong mo pa ang fans mo. First time sa history sa Pinas. Idol na artista siya pagpapakulong sa fans niya. Siguro, tungkol po ito doon sa nag-stalker ni Paolo Avellino na hindi daw po malabo na Kim Pao fans yon na sumusubaybay at gustong malaman yung tungkol sa chika na live-in na si Kim and Pao. Hindi pa naman po sure kung fans yon ni Paolo or ng Kim Pao or sadyang may tumitik-tik lang sa kanila para makakuha ng update at mai-content ba. Tapos sasabihin, uy, may source, etc. Ganyan. So, hindi pa po sure yun. Pero, sa post ni Paolo Avellino, marami pong umagree na dapat lang talaga ay ma-actionan yon kasi ang creepy and hindi dapat talaga tinotolerate ang pag-i-stalk sa mismong bahay. Grabe naman kasi na hanggang sa bahay po ay susundan talaga siya. Anyway, about naman sa huwag masyadong panatiko na Kim and Paolo kasi bakit ayaw umamin. Maybe ito po ay dahil doon sa reporter na pinaprangka na ang Kim Pao na sumagot ng diretso kung ano yung real score sa kanilang dalawa. Huwag daw masyadong panatiko dahil napaka-play safe ng dalawa, lalong higit si Paolo na hindi daw kayang ipagmalaki si Kim. Kung meron mang relasyon, bakit ayaw umamin? Mga ganyan. So may mga nadadala pala. Pero yung mga Kim Pao fans contented naman na sasagot ni Paolo 100% ang real score nilang dalawa ni Kimi. Samantala, next comment naman po natin ngayong gabi ay mula kay Ma'am Adelaida Magin. Shoutout po sa inyo at maraming salamat sa pagkokomento, Ma'am Adelaida Magin. Sabi niya, wow naman yan na vlogger. Sabi na, Pao will never marry Kim. You know what's going on sa utak ni Pao. Kaya nga, Ma'am Adelaida, di ba? Grabe, para masabi po na hindi pakakasalan talaga ni Pao si Kimi. Parang alam na nila yung tumatakbo sa utak ni Pao. Ano ba? Saan ba sila nakatira? Sa utak ba ni Paolo at alam na alam nila yung laban nito? Grabe, no? Parang sigurado sila na hindi na pakakasalan si Pao. Well, may vlogger daw talaga na nagsabi ng gano'n. Kasi nga, hindi, sino nag-comment po nun? Na basta, hindi daw kasi magkaparehas ng personality sila Kim and
Paulo, etc. Ganyan. Napaka-private daw kasi ni Pao, tapos si Kim sa pamilya niya bulgar. Para ba sa akin, di naman bulgar si Kimi, private din ang kanilang family. Ang bulgar lang is, ano po, breadwinner si Kimi ng kanilang pamilya. Well, kilala ang mga kapatid ni Chinita Princess. Kasi sikat si Kimi, kaya ma-article talaga kung ang miyembro ng kanyang pamilya. Pero yung ginagawa nila sa kanilang buhay. Kahit naman si Paula Avellino, nakalagay din sa mga articles pangalan ng niya, pamilya niya, 'di ba? Pero yung mga ganap sa buhay, ganyan, hindi naman po si Kim maano dyan. Kumbaga ay tungkol sa business, ayan, yun lang, wala naman pong iba. 'Di ba private din po sila. Kaya hindi sila showbiz kasi si Kim lang naman na showbiz sa kanila kaya ganon. Kaya para dun sa vlogger na nagsabi na hindi pa kakasalan ni Paulo si Kim kasi hindi niya nakikita si Kim para maging asawa, ganyan-ganyan. Grabe, dinaig mo pa ang tadhana. Pinangunahan mo na ang tadhana. 'Di ba? Anyway, shoutout naman po kay Ma'am Norma Dayag. Sabi niya dito sa kanyang comment, "Good evening, Gandara. Hopefully, yung world tour nilang dalawa ay mas na magpapatibay sa relasyon nilang tatlo." Sino ba tatlo, ha? Para yan sa mga bashers. Bashers daw. Bakit kailangan pagpagtibayin ang relasyon ni Kim and Paula at ang mga bashers? Hindi ba pwedeng Kim Paulansya? Bashers nila. I refrain from bashing them. Kandara yung mga vloggers na iba ay anti-Kim Pao. But they can't force Kim Pao they will the real thing between them. Gandara, wala nang narinig sa preparations ng kasal nila. It does natural death, but yung very talk of the town ay yung media con ng The Alibay. Wala silang jogging session ngayon. Baka nagpahinga silang dalawa. God bless them both. Sa kasal, kasi naman, wala naman po announcement sila Kim and Paolo. Bakit naman magiging matulog yun? At bakit naman mas magiging talk of the town yun kaysa sa naging media con, di ba? So, syempre, ito sa media con, yun talaga yung magiging talk of the town. Bukod sa may mga ayudas, madaming ayudas, meron din po doon na alam nyo na hindi nagustuhan ng Kim Pao fans na reporter sa talas po ng kanyang bibig. And ginawang pagko-compare po niya kay Paolo and kay Echo na unnecessary naman. Bakit, 'di ba? Bakit kinakailangan po niyang i-compare si Pao sa iba? Kahit hindi po kay Echo, kahit sa kanino pong artista. Dapat wala pong ganon. Kasi ang media con para po yan sa The Alibay and para sa Kim Pao at hindi po para sa kung sino man. Samantala, dumako naman po tayo at pag-usapan ang tungkol po dito sa magiging ganap ni Kim Chiu sa February 28 for Julie's Bake Shop. Kanya pong ine-endorse kung saan pupunta nga po si Kimi ng Cebu sa February 28. Ayan, para makipagsaya. Post nga po ng Julie's Bake Shop, pupunta na kami sa Cebu, mga Mars. Handa na ba kayong kumanta, sumayaw at magsigawan para kay Maring Kim Chiu? Catch the freshness of our celebrity endorser and enjoy the fun for the highly awaited Super Saya Fun Meet. Experience fun, games, and activities with us and our beloved celebrity endorser. Dagdag pa pong post ng Julie's Bake Shop, may winner sa hashtag Scratch Saya promo. But wait, we're not done yet. Wala pa sa Visayas. Kayong mga ka-fresh na sa Visayas, sino kaya ang maswerteng winner na makakamit and greet si Kim Chiu? Nako, check nyo na ang scratch card nyo. Baka ikaw na pala ang next na sisigaw ng OMG si Kim to. Huwag nang magpahuli, mga mare. Baka ikaw na ang lucky
na makaka-selfie at chikahan with Kim. Grabe, napakaswerte naman po ng mananalo na yon. Makakapag-selfie na kay Kim, makakapag-chikahan pa kay Chinita Princess. For sure, magiging winner niyan. Susulitin ang pagkakataon. Magsusulat na, mag-jot down na kayo ng mga katanungan nyo kay Kimi at ikukwento nyo kay Kimi para hindi nyo, wala kayong mamiss. Diba? Jot down na po kayo. I-claim nyo na yung sarili nyo na kayo ang panalo. Samantala, meron din naman pong nagtatanong kung makakapunta po si Chinita Princess sa PBB Big Night. Dahil po, ang PBB Big Night ay sa February 28, 2026 din, gaya po ng pagpunta or petsa ng pagpunta ni Kim sa Cebu for Julie's Bake Shop. February 2018 po kasi yun. So, paano makakapunta kaya si Kimi kung nasa Cebu siya? Pwedeng hindi, pero pwede rin po na walang pahinga na naman si Chinita Princess kasi alam niyo naman pagdating kay Kuya, hindi po yan makakahindi. And since ito po ay PBB Big Night, inaasahan po talaga natin na magiging present doon si Chinita Princess. Di po ba? Kung umaga po, o 10 a.m. daw po ang simula. Sa February 28 ang Julie's Bake Shop. Baka po makahabol si Kimi. Kung mabilis lang po matatapos ang event na to. Baka po makahabol si Kimi sa PBB Big Night. Abangan na lang din po natin. Pero kung sakali po na imbitahan si Kim Chiu ni Big Brother sa PBB Big Night, naku, alam naman po natin na hindi siya makakahindi, for sure ay nag-aalala daw si Paula Avellino kay Kim, or mag-aalala to, hindi may iwasan. Dahil wala na namang pahinga si Kim. Tapos ang layo pa ng kanyang babiyahihin, 'di ba? Sa Cebu pa. Kaya for sure wala po siyang pahinga. So kayo guys, anong inyong masasay patungkol po dito? Ako okay lang kung hindi ko po makita si Kim sa PBB Big Night. Kung ito po ay kung kapalit po naman noon ay pahinga, 'di ba? Okay lang na hindi po makapunta si Kim basta't makapagpahinga po siya. So yun lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming po salamat.